Ninanais muli ng Kagawaran ng Agrikultura na amyendahan ng Kongreso ang Rice Tarification Law o RTL para sana muling maibalik sa pangangalaga ng NFA ang ilang regulasyon na dati na nilang dinedesisyonan. Sabi ng DA, sa nakalipas daw na taon mula pa noong 2019, malaking balakid na sa NFA ang pagpapatupad ng RTL. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa aking report. Muling hinikayat ng Department of Agriculture o DA ang Kongreso na amyendahan ng kasalukuyang umiiral na Rice Tarification Law o RTL upang maibalik sa National Food Authority o NFA ang regulatory powers gaya ng direktang pagbebenta ng bigas sa publiko, pagkontrol sa presyo nito at kakayahang makapag-angkat muli ng mga bigas sa ibang bansa. Ayon sa DA, mahalaga ang ginagampanang papel ng NFA pagdating sa pagpapanatili sa supply ng bigas. Kakayahan nitong makontrol sa mas abot kayang presyo na ibebenta sa merkado at makabili ng bigas sa mga lokal na magsasaka ng bansa. Mula raw kasi nang maipatupad noong 2019 ng RTL, limitado na lamang ang desisyong nagagawa ng NFA. Halimbawa na lang daw dito ang pag-dispose ng rice stock sa pamamagitan na lang ng auction kung ang bigas ay 2 to 3 months nang nakaimbak sa mga warehouse. Kung magdeklara ng food security emergency o kaya naman ay may calamity emergency. Sinabi rin ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na nagiging hadlang ang RTL sa maayos sanang paggamit ng pondo upang makabili ng mas maraming supply ng bigas na lubos raw sanang mapapakinabangan ng mga magsasaka at mamimili. Binigyang diin din ng kalihim ang importansya na manumbalik ang kapangyarihan ng NFA upang mas epektibong mapangasiwaan ang kalagayan ng bigas sa bansa. Sa ilalim ng RTL, tanging mga pribadong negosyante lamang ang may kakayahang mag-angkat ng mga bigas sa pamamagitan ng kanilang mga taripa na ibabayad. Nililimitahan lang din daw nito ang pagbili ng NFA ng bigas sa mga magsasaka para sa buffer stock maliban kung may emergency. Matatandaan na una na ring sinabi ng palasyo na matagal nang hinihiling ng Administrasyong Marcos na magkaroon ng pag-amyenda sa RTL. Una na ring nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang agad niyang lalagdaan ng batas na aamyenda sa RTL. Samantala, si Senator Cynthia Villar ang pangunahing may akda ng RTL kung saan naisabatas ito noong 2019 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.